Una sa lahat, hinostage ng isang lalaki ang kanyang sariling anak sa Taytay, Rizal. Armado siya ng patalim habang kargang bata. Ang punot dulo ng gulo, alamin maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! TNVS driver iniimbestigahan matapos umanong gumawa ng kahalayan habang may pasahero. 24 na Pinoy ipinadeport mula Amerika dahil sa pagkakaugnay sa mga illegal na aktibidad. Tricycle driver dead on the spot matapos barilin habang nagmamaneho sa Batangas City. Dahil sa pikunan sa inuman, lalaki tinaga ang sariling pinsan sa Northern Samar. 2 negosyante patay matapos tambangan sa Mariveles, Bataan. Pagpanaw ng veteranang aktresa si Gloria Romero, ipinagluluksa ng sambayanang Pilipino. Mga kapatid, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Hinostage ng isang lalaki ang kanyang 1 taong gulang na anak sa Taytay, Rizal kagabi. Ang suspect dati na palang inireklamo ng pangahalay sa anak ng kanyang kinakasama. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Cator. Kuha sa videong ito ang pangu-hostage ng isang ama sa kanyang 1 taong gulang na anak kagabi sa Barangay Santa Ana sa Taytay, Rizal. Kinilala ang suspect na si alias Vin. Makikita sa video ang ilang pulis kasama si mismong Taytay Mayor Alan De Leon na kinukumbinsi ang lalaking pakawalan na ang hawak niyang bata. Ayon sa kinakasama ng suspect, nag-ugat ang insidente matapos mapag-alamang sinampahan siya ng kasong rape. Dahil ito sa pangmumolestya umano sa panganay na anak ng kinakasama. Na-trigger siya doon sa gate, biglang tumunog. Tapos ang ginawa niya, tumakbo siya doon sa taas, tapos siniklat niya agad yung panganay ko na nirape niya. Tapos gusto niyang patayin. Agad namang sumaklolo ang babae at sinubukang pigilan ang kinakasama. Bumaon na rin sa kamay nung anak ko yung dala niyang karit. Tapos kung hindi ko pa hinawakan yung karit na yun, babaon din sa liig nung anak ko, kaya nasa kamay ko yung mga sugat na para sa liig niya. Hiniklat niya yung isa doon sa kambal, itinakbo niya doon sa C6. Tapos doon na siya gumawa ng eksena. Dagdag pa ng babae, kamakailan lang ay nahuli niya mismo sa akto ang sospek habang hinahalay ang 13 anyos na dalagita. Ang higit pang nakapanlulumo, 5 taong gulang pa lang daw ang biktima ng simulang halayin. Ginawa niyang halo sex toy. Yung bata, tuwing may pagkakataon siya, nire-rape niya. Ang sagot lang niya, hindi naman daw rape yun kasi hindi naman niya daw pinapasok sa ari. Pero lahat ng kahalayan, ginagawa niya. Depensa ng suspect na gawa niya ang pangu-hostage dahil sa problema sa pamilya. Iniimbestigahan na raw ng mga pulis ang mga alegasyon. Isa sa ilalim din sa physical at medical examination ang biktima ng panghahalay. Titingnan natin yun na yung biktima ay natin sa physical examination. Posibleng pinag-prepare natin yung appropriate charges. Ligtas naman na raw ang mga biktima at nasa pangangalaga ng kanilang mga kaanak. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Samantala, isang TNVS ang inireklamo ngayon ng naging pasahero niya matapos umanong gumawa ng kahalayan sa gitna ng biyahe. Ang driver nakahawak daw sa kanyang ari habang nagmamaneho. Nagbabalik si Kari Cator. Biyernes nang mag-post sa social media ang isang estudyante para ireklamo ang sinakyan niyang Grab car. Pauwi raw ang babaeng si alias Charlie at kanyang kapatid nang magsimula umanong gumawa ng kababalaghan ang driver ng TNVS. Pagsakay pa lang daw nila, hinihingal na ang driver at isang kamay lang daw ang nasa manibela. Nang kumprontahin ito,
humingi raw ng paumanhin. Kalaunan bumaba na rin daw ang dalawang sakay ng Grab bago pa makarating sa paroroonan. Pero sa isang pahayag, itinanggi ng mismong driver ang paratang ng estudyante. Matindi raw ang respeto niya sa mga kababaihan dahil may asawa at anak siya, kaya hindi raw niya gagawin ng anyay karumal-tumal na gawain. Paliwanag pa ng driver katatapos niya lang maghapunan nang sumakay ang magkapatid sa sasakyan niya. Overweight daw siya, may hika at high blood kaya siya hinihingal habang bumabiyahe. Pinabulaanan din ng driver ang umano'y paghingi niya ng paumanhin nang kumprontahin siya ng pasahero. Mapapatunayan daw yan ng audio protect recording ng Grab. Naiintindihan niya rin daw kung iba ang dating ng kanyang hingal pero wala raw siyang ginawang kahalayan sa biyahe. Dagdag pa ng lalaki, handa siyang harapin ang pasahero at kanyang magulang kung kinakailangan. Pansamantalang sinuspinde ng Grab ang naturang driver habang iniimbestigahan ng insidente. Ito raw ay para masigurong magiging maayos at patas ang investigasyon. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa lahat ng panig, maging sa mga otoridad. Sinusubukan naman ng News 5 na kunin ang komento ng estudyante hinggil sa mga pahayag ng tsuper. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Dead on the spot ang isang tricycle driver matapos barilin habang nagmamaneho sa Batangas City. Sugatan naman ang dalawang estudyanteng pasahero ng biktima matapos tumalon dahil sa takot. Yan at iba pa sa report ni John Arowa. Nakahandusay at duguan ang tricycle driver na ito sa barangay Paharang Silangan sa Batangas City. Dead on the spot ang biktimang si Catalino Cagite matapos barilin ng riding in tandem nitong Huwebes. Base sa investigasyon, sinundo ng biktima ang 4 na estudyante sa eskwelahan at ihatid na niya ang mga ito na mangyari ang pamamaril. Sugatan naman ang 2 estudyanteng backride ng biktima matapos tumalon sa umaandar na tricycle dahil sa takot. Ligtas ang 4 na estudyante. Patuloy ang pagtugis ng mga pulis sa mga salarin. Iniimbestigahan din ang motibo sa krimen. Sa Parang Maguindanao del Norte, butas ang bahagi ng pader ng bahay na ito matapos pasabugin ng granada. Kagabi, nanghagisan ng granada ang bahay ng sekretarya ni Parang Vice Mayor Adnan Biruar. Sugatan sa pagsabog ang kanyang sekretarya. Hinala ng Vice Alkalde, hindi ang kanyang sekretarya ang target. Kasi yung bahay na po yun is talagang bahay po ni Barangay Chairwoman Precious Hani Biruar na pinsan ko. Dagdag ng Vice Alkalde, posible rin anyang may kaugnayan sa politika ang karahasan dahil tatakbo siyang mayor sa midterm elections. Humingi na rin ng tulong si Biruar sa mga otoridad para matukoy ang nasa likod ng pagsabog. Sa San Vicente, Ilocos Sur, patay ang 2 taong gulang na bata matapos masagasaan ng van itong Huwebes. Sa investigasyon, binabagtas ng van ang kahabaan ng Encarnacion Compound sa barangay Pabubay Sur nang bigla umanong tumawid ang bata. Napuruhan sa ulo ang biktimang si Brix Safanan. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng bata kung magsasampa ng kaso laban sa driver ng van. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arowa, News 5. Balik bansa na para magbakasyon ang Pinay na si Nora Babadilla na binihag ng grupong Hamas sa Israel noong 2023. Samantala, nasa 30,000 Pinoy ang pinipiling manatili sa Israel sa kabila ng gyera. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Mahigpit na yakap ang sumalubong sa Pinay na si Nora Babadilla mula sa kanyang mga kapatid at pamangkin sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay. Si Nora ang isa sa 2 Pinoy sa Israel na naging bihag ng militanteng grupong Hamas. Pero bakasyon lang ang pag-uwi ni Nora. Sumasailalim pa kasi siya sa post-traumatic therapy sa Israel. Isa si Nora sa daan-daang bihag ng militanteng grupong Hamas na dinala sa Gaza sa loob ng 53 araw nang sumiklab ang tensyon sa pagitan sa Israel. Ang treatment ko hindi pa tapos, kaya yun. Kahit nga dito, tatawagan nila ako pag everyday para ma-confirm nila na okay lang ako. Kasama rin umuwi ni Nora ang nakababatang kapatid na OFW sa Israel. Masaya kasi nakapagbakasyon nga kami ni ate ko. Salamat sa Panginoon. Makakapiling namin yung mga kapatid namin, yung pamilya namin. Kahit pa naging Israeli citizen na si Nora, sa Pilipinas niya pa rin daw gustong magretiro. Babalik naman. Hindi pa lang sa ngayon. Siyempre, kailangan pang mag-ipon ng konti para
pag-uwi may konting pera. Kasalukuyan nagkasundo ng tigil putukan ng Hamas at Israel. Dahil sa ceasefire, unti-unti na raw nagbabalik normal ang buhay ng ating mga kababayan sa Holy Land. Karamihan sa kanila mga caregiver. We always advise them to be always alert and to always prioritize safety kahit saan man yan. But yes, mas kampante sila ngayon. In fact, for a few months na regular at normal na yung kanilang mga activities. Noong isang linggo, 3 Israeli ang pinalaya na rin ng Hamas bilang bahagi ng kanilang ceasefire at hostage deal. 30 bihag pa ang inaasahang pakawalan sa mga susunod na araw. Sa tala ng Philippine Embassy sa Israel, nasa 30,000 Pilipino pa ang nananatili roon. Sa kabila ng gyera, marami raw ang hindi pa umuuwi ng bansa dahil mas napamahal na sa kanilang trabaho at itinuring na rin kaanak ng kanilang mga employer. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa iba pong balita, gumamit ng high decibel acoustic device ang China laban sa Philippine Coast Guard. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nakabibinging ingay ang naranasan ng mga tauhan ng PCG sakay ng BRP Cabra. Ito raw ang unang pagkakataon na gumamit ng long-range acoustic device ang China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kahapon, naitaboy ng PCG ang isang Chinese ship papalayo sa Zambales. Pero agad din daw itong pinalitan ng China ng mas malaking barko. 24 na Pinoy mula Amerika ang pinadeport dahil sa pagkakaugnay sa mga ilegal na aktibidad doon. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega, ang mga pinauwing Pinoy ay may mga crime record, bagamat hindi naman daw ito mga seryosong kaso. Hindi na rin idinetalye ang mga asunto. Sa datos ng Department of Migrant Workers, nasa 300,000 ang undocumented Filipinos sa Amerika. Panawagan naman ng US Embassy sa mga Pilipinong walang legal na dokumento na voluntaryo nang umuwi ng bansa o simulan na ang pag-aayos ng kanilang immigrant documents bago ipatupad ang mass deportation. Bukod sa mga Pinoy, may ilang nationalities na rin ang pinadeport pabalik sa Guatemala. Isinakay sila sa military aircraft. Inilibing na sa Rodriguez Rizal kaninang umaga ang nasawing OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado. Inihatid siya ng kanyang pamilya sa Forest Lawn Memorial Park. Ayon sa Department of Migrant Workers, inaayos na nila ang kaso laban sa employer ni Alvarado dahil sa posibleng kapabayaan para ma-suffocate ang Pinay sa kanyang kwarto. Inihahanda na rin ng ahensya ang kaso laban sa cargo company na napagpalit ang bangkay ni Alvarado sa isang Nepali national. Una nang sinabi ng DMW na pinag-aaralan na ng ating gobyerno na magpatupad ng deployment ban sa Kuwait. Mga kapatid, patok ngayong nalalapit ng Valentine's Day ang mga preserved flower bouquet. Di tulad ng fresh flowers, kaya raw nitong tumagal ng hanggang 1 taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Hindi pa sumasapit ang love month, pero abala na si Sheila May sa pagsaayos ng mga bulaklak para sa Valentine's Day. Ang naggaganda ang bouquet, in-order daw online sa kanyang flower store. Hindi naman daw malalanta ang mga bulaklak dahil dried o preserved na ang mga ito. Sa fresh flowers po kasi, siguro maximum po nun 7 days, 10 days, tatagal lang po siya sa ano. Sa dried flowers po, kaya niyan tumagal ng taon. Kahit 2 years, 3 years, depende na lang po kung paano mo siya aalagaan. Isang event photographer sa Dubai, si Sheila May. Pero umuwi siya sa bansa noong nagkaroon ng pandemya. Matapos pasukin ng iba't ibang trabaho, naisipan niyang maging reseller ng mga bulaklak. Ako po, nag-umpisa po talaga ako wala pong puhunan. Ang ginagawa ko po noon is, pupunta po ako dun sa flower shop, pipicturean ko siya, tapos isisend ko sa client, tapos pag okay si client, babayaran niya sa akin, saka ako kukunin yung product. Dahil sa tiyaga at paniniwala na papatok sa mga Pinoy ang ganitong klase ng mga bulaklak, kilala siya ngayon bilang isa sa pinakamahusay sa industriya ng preserved flower bouquet. Gaya ng mga bulaklak na ito na pangmatagalan. Karamihan daw ng mga customer ni Sheila May ay mga magkasintang gustong tumagal ang relasyon. Mostly po kasi ng buyer namin,
Mostly mga nanliligaw, pagjowa, ganyan. Tapos ikakasal, lumalapit sa amin yung nagko-customize sila ng sarili nilang bouquet. Ganun po. Parang maging sentimental po yung bouquet sa kanila kasi long lasting siya. Ang bawat bouquet arrangement na tulad nito ay nasa 2,000 pesos ang presyo. Pero inaasahang magmamahal pa yan kasabay ng mataas na demand sa susunod na buwan. Kung pang-display naman ang hanap nyo, mayroong flowers na nasa glass container na 2,000 pesos din ang presyo. Ang flower petals naman na anime candy ay nasa 700 pesos ang halaga bawat box. Kung may pagka-creative naman kayo, pwedeng kayo mismo ang mag-arrange ng mga bulaklak. Mismong flowers at mga materials lang ang bibili ninyo na maaari ring i-deliver sa inyo. Umaabot na raw sa 300 ang orders na natatanggap ni Sheila May sa isang araw. Wala pa yan sa kadalasan ay mahigit 1,000 kapag malapit na ang araw ng mga puso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Idineklarang Muslim holiday ng Malacanang ang January 27 bilang paggunita sa Isra wal Mira. Pero paglilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, applicable lang ang holiday na ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM at iba pang Muslim areas base sa Muslim Code. Samantala, ang mga sa mga non-Muslim region, kabilang ang Metro Manila, ay pinahihintulutang hindi pumasok sa trabaho. Ang Isra wal Mira ay ang night journey at ascension ng Propetang Muhammad. Susunod, bikunan sa inuman ng magpinsan na uwi sa Tagaan sa Northern Samar. Alagang aso patay matapos saksakin ng lasing sa Iloilo City. Ang pagpupugay at pakikiramay bumuhos sa pagpanaw ng veteranang aktres na si Gloria Romero. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Kalasingan ang punot dulo ng kabi-kabilang krimen sa Visayas. Ang isa sa mga sospek na baril at napatay ang kainuman. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Bulagta at duguan ng lalaking yan ng madatna ng mga otoridad sa Barangay Libertad, Hilongos, Leyte. May tama ang biktima ng bala ng baril sa kanyang kilikili. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital pero idineklara ang dead on arrival. Kinilala siyang si alias Opel, 39 anyos. Ang suspect ng krimen, ang kanyang kainuman na si alias Lito. Lumalabas na sa sobrang kalasingan niya ay binaril niya si Opel. Kusa namang sumuko sa barangay si Lito at ibinigay niya rin ang kalibre 38 na baril. Nahaharap siya sa kaukulang reklamo. Nagkapikunan naman sa inuman kaya tinaga ng isang lalaki ang sarili niyang pinsan sa Lawang, Northern Samar. Base sa investigasyon, lasing na umuwi ang suspect na si alias Jake. Saktong nagiinuman noon sina alias Kim at ang kanyang mga kaibigan. Mainit na raw ang ulo ni Jake nang dumating bago pa man sumali sa grupo hanggang sa bigla na lang daw itong naglabas ng itak. Tinamaan sa leeg si Kim pero nakaligtas siya. Mahaharap sa kasong frustrated homicide ang suspect. Sa Tacloban naman, nag-amok ang isang lalaking lasing habang may hawak na kutsilyo sa barangay 107, Santa Elena. Agad naman niyang inireport ng mga residente sa barangay sa takot na targetin ng suspect. Nang arestuhin ng lalaki, dito na napag-alamang posibleng lulong din siya sa illegal na droga. 3 pakete ng hinihinalang shabu ang nakuha sa bulsa ng suspect na si alias Kulot na nagkakahalaga ng mahigit 13,000 pesos. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Alarm and Scandal at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Umabot sa mahigit 20 milyong piso ang halaga ng umano'y iligal na shabu na nasabat sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Yan at ipapa sa Frontline News Report ni Gary De Leon. Wala nang nagawa ang grupong ito kundi sumuko sa mga otoridad. Nahuli sila sa isa umanong drug den sa Barangay Ponong sa Carigara, Leyte kahapon. 4 ang naaresto, kabilang 2 bumisita lang sa lugar. Nakitaan sila ng mga pakete ng hinihinalang shabu at iba pang drug paraphernalia.
tinatayang nagkakahalaga yan ng mahigit 147,000 pesos. Aabot naman sa 20.4 million pesos ang halaga ng nasabat na droga sa Dipolog City kahapon. 3 kilo ng hinihinalang shabu ang nakuha ng mga otoridad sa isang buy-bust operation. Ang suspect na mula pa sa Zamboanga City ay tinuturing na high-value target. 2 high-value targets naman ang naaresto sa isang buy-bust operation sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City noong Biyernes. Pawang truckman mula sa lugar at mangingisda mula pa sa Sulu ang mga suspect. Pake-paketing hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad. Hindi bababa sa 2.7 million pesos ang tinatayang halaga ng iligal na droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, patay po ang 2 negosyante matapos pagbabarilin sa Mariveles, Bataan. Kinilala ang mga biktima na sina Lawrence Rico Javier at Roselito Cambia na pawang mga business contractor. Base sa investigasyon, una nang binunutan ng mga sospek ang sinasakyang SUV ng mga biktima. Nang pumarada ito sa harap ng kumpanya, pinaulanan sila ng bala ng gunmen na lulan ng isang itim na kotse. Agad namang nakatalon at nakatakas ang kasama nilang driver. Alitan sa negosyo ang tinitingnang motibo sa krimen. Pinag-aanap pa ang nakatakas ng mga salarin. May panigabong kaso ng Mpox sa Baguio. Ayon sa City Health Office, siya ay 22 anyos na lalaki at walang travel history sa labas ng bansa. Meron siyang flu-like symptoms at may rashes din sa palad, muka, braso at likod. Clade 2 ang klase ng Mpox na tumama sa kanya. Nagpapagaling na siya ngayon sa bahay matapos ma-discharge sa ospital noong Martes. May 2 siyang close contact na asymptomatic. Samantala, gumaling na ang unang kaso ng Mpox sa Baguio. Sa kabuuan, 52 kaso ng Mpox ang naitala noong nakaraang taon sa buong bansa. Patuloy namang pinaaalahanan ang publiko na laging maghugas ng kamay, magsuot ng face mask at panatilihin ang physical distancing lalo na sa matataong lugar para makaiwas sa Mpox. Sa ibang balita, wala pa ring humpay ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa tala ng PHIVOLCS, umabot sa 14 na beses na nagbuga ng abo kahapon ang Bulkang Kanlaon at tumagal ito ng higit 1 oras. 35 pagyanig din ang naitala sa paligid ng bulkan. Nagbuga rin ito ng usok na may taas na 900 metro. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Kanlaon. Bawal pa ring lumapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Susunod, sasakyan na laglag mula sa elevated parking lot sa India. Pagkakahalal sa pwesto ni US President Donald Trump, ano kayang epekto sa mga Pinoy? At K-pop girl group na Kiss of Life magko-concert dito sa bansa. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Binabantayan ng ating Department of Foreign Affairs ang posibleng pagpapatigil ng foreign assistance ng Amerika. Ayon sa Presidential Communications Office, nakikipagtulungan na ang ahensya sa US Department of State para alamin ang magiging epekto nito sa Pilipinas. Kasunod yan ang ipinag-utos ni US President Donald Trump na stop work order para sa lahat ng kasalukuyang tulong na ibinibigay ng Amerika sa iba't ibang bansa. Sa loob ng 70 araw, pag-aaralan daw ng Trump administration kung sumasailalim pa rin ba ang mga foreign aid sa kanilang foreign policy. Hindi pa malinaw kung anong bansa ang posibleng maapektuhan nito, pero isa ang Pilipinas sa mga nagbebenepisyo mula sa tulong ng Amerika. Naluklok na nga bilang ika-47 Pangulo ng Amerika si Donald Trump. Ano nga ba ang epekto nito sa ating mga Pinoy? Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Hati ang opinyon ng mga Pilipino sa pagkakahalal sa pwesto ni US President Donald Trump. Sa ibang bansa naman sila, di ba?
Wala tayong pakailam doon. Alay ng Philippines din po yun, di ba? Kaya siguro may epekto rin sa ano. Bilihin natin, mamahal na. Base sa US Census Bureau, nasa mahigit 4 na milyong Pinoy ang nakatira sa Amerika, 17% ng buong Asian American population. Kabilang sa kanila sina Henry at Rachel na diehard supporters ni Trump. He is not for abortion. He's not for gay marriage. So and welfare, because these three is biblical. You know, if you are obedient to God, we will be blessed. Si Rachel, campaign manager pa ni Trump sa Los Angeles County noong 2016. I think if he works on those three things, the economy, border and sovereignty of our countries, and also peace, I think we got a good start. When America is great, the world becomes greater. Pero hindi lahat kumpiyansa kay Trump, tulad ng ilang miyembro ng LGBTQIA+ community na nababahala. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Si Mix Kiki Crunch, isang transgender woman at drag queen sa San Francisco, mas lalo raw lumalakas ang loob na manindigan. Alam ko na nakakatakot itong mga executive order, mga executive actions na ito, o yung mga komento at pananaw nila pagdating sa ating komunidad. Nakakatakot talaga siya, pero sana hindi tayo panghinaan ng loob. Move forward para sa gayon makamtan natin yung karapatan na inaasam natin. Para sa political analyst na si Dr. Chester Cabalza, dahil ang mundo ay isang global village, malaki ang epekto ng mga magiging polisiya ni Trump. Dito lumalabas yung pagtaas ng mga presyo dahil sa kanilang maling pamamalakad o dahil sa kanilang mga sinasabi. Dito rin nagbabago yung transaksyon ng bawat isa at dito rin nakikita natin ang mga digmaan o kaguluhan na maaaring mangyari dahil sa mga maling desisyon o dahil sa kanilang pagmamatigas sa kanilang mga desisyon. Paalala ni Dr. Cabalza, mahalagang manatiling maalam at kritikal sa mga pandaigdigang issue tayong mga Pinoy. Bea de Guzman, News 5. Nahulog ang isang kotse mula sa parking floor sa isang apartment sa India. Aksidente umanong kumambyo ang driver ng kotse habang naka-reverse gear ang sasakyan. Nawalan tuloy ito ng kontrol at pwersahang umatras sa likurang pader. Kita sa CCTV ang pagbulusok ng kotse at ilang piraso ng pader mula sa unang palapag ng parking. Muntik pang mahagip ang isang sekyu sa ibaba. Wala namang nasaktan sa insidente. Tinapos ng Northport Batang Pier ang elimination round ng PBA Commissioner's Cup sa tuktok ng team standings. Tinambakan nila ang Blackwater Bossing sa tapatan kahapon 120-93. Nakapagtala ng 30 points si Import Kadim Jack, habang triple-double naman ang inambag ni Arvin Tolentino matapos ang 14 points, 10 rebounds at 11 assists. Hawak ng Batang Pier ang 9-3 win-loss record, habang ang Bossing laglag na. Kasunod ang 3-9 na win-loss card. Binitbit naman ni Robert Bolick ang NLEX Road Warriors para panatiling buhay ang tsansang makapasok sa playoffs. Nakapagwala ng 40 puntos at 10 rebounds si Bolick para makuha ng NLEX ang 122-110 na panalo kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil dito, tabla na sa 8th seed ang NLEX at San Miguel na kapwa may 5 and 6 win-loss records. Ang Rain or Shine naman, pampito pa rin sa likod ng 6 na panalo at 5 talo. Nagdalamhati ang buong mundo ng showbiz sa pagpanaw ng batikang aktres na si Gloria Romero. Sa kabila ng kanyang pagkawala, buhay ang alaala at naging pamana niya sa industriya ng pelikula at telebisyon. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, kamusta ang sitwasyon dyan? Anong nakikita mo? Nikki, binuksan na ang kapilya rito sa Arlington Memorial Chapel para sa unang gabi ng lamay para kay Miss Gloria Romero. Pero bago pa man ito, nauna nang bumuhos sa social media ang pakikiramay at pag-alala sa tinaguriang Queen
of Philippine cinema. I Love You Mama. Ito ang tanging sambit ni Marites Gutierrez, ang naulilang anak ng batikang aktres na si Gloria Romero. Pumanaw ang Queen of Philippine Cinema nitong Sabado sa edad na 91. Mahaba at makulay ang daang tinahak niya sa industriya. 1949 nang una siyang sumabak sa pag-arte sa pelikulang Ang Bahay sa Lumang Gulod. Nagtuloy-tuloy ang kanyang karera mula noon hanggang sa lalo pang nakilala sa mga pelikulang Dalagang Ilocana, Tanging Yaman at Magnifico. Huli siyang ginawaran bilang Best Actress noong 2018 sa Metro Manila Film Festival para sa Rainbow Sunset. Sa kanyang pagpanaw, bumuhos ang pagdadalamhati ng mga kaanak, kaibigan at katrabaho ng aktres. Sa lahat po ng nagmamahal sa mama ko, mga fans niya na buhay pa siguro. Everybody in the industry that loved my mom. Maraming salamat po. Kasama riyan sina Amy Perez at Richard Gomez na nakasama si Romero sa sitcom na Palibhasa Lalaki. Nagbigay-pugay rin si Charo Santos Concio. Tinawag niya ang aktres na shining star whose brilliance will never fade. Bumuhos din online ang mga tribute mula sa mga netizen at film enthusiast pagkilala sa higit 7 dekadang ambag ni Romero sa telebisyon at pelikula. May ilan ng artistang nagpunta rito, kabilang dyan ang mga veteranang aktres na sina Nova Villa, Boots Anson Rodrigo at Celia Rodriguez. Naroon din ang celebrity hairdresser at negosyanteng si Ricky Reyes. Nagpadala naman ng bulaklak ang ilang mga politiko tulad din na dating Senate President Tito Soto, Senator Mark Lapid, Senator Robin Padilla at ang kasalukuyang Senate President na si Cheese Escudero. Tanging pamilya at kaibigan lang ng namayapang aktres ang pwede ngayon sa loob ng kapilya, pero bubuksan daw ito sa publiko Lunes at Martes mula alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Susunod, K-pop girl group na Kiss of Life magko-concert sa bansa. At sa viral yan ang kwelang laro sa TikTok na Candy at Sabon. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. PBA fans, mainit na po ang bakbakan sa Commissioner's Cup. Lalo't 2 pwesto na lang sa quarterfinals ang bakante sa ngayon. Crucial ang kasalukuyang laro sa pagitan ng Magnolia Hotshots at guest team na Eastern. Maging ang tapatan ng San Miguel Beermen at TNT Tropang Giga mamaya-maya. At live mula sa Inares Center sa Antipolo, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, ano na ang latest dyan? Andre, ilang laro na nga lang ang nalalabi bago magtapos ang elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Kaya naman, ang ilang mga koponan kung hindi doble kayod, double time na sa pag-iipon ng mga panalo para makahabol pa patungong playoffs. Kasama na dyan ang Magnolia na kasalukuyang kalaban ngayon ang guest team na Hong Kong Eastern dito sa Inares Center sa Antipolo. Desperadong makakuha ng panalo ang Hotshots, lalo pat 4 pa lamang ang naitatala nilang panalo ngayong conference. Kasalukuyan silang pang-siyam sa standings, kaya must win na ang kanilang mga nalalabing laro sa schedule kung gusto pa nilang makapuslit sa quarterfinals. Ang Eastern naman, pasok na sa playoffs pero hinahabol pa ang twice-to-beat advantage sa quarters. Pangalawa sila ngayon sa standings sa likod ng 7-3 win-loss record. Bukod sa Eastern, pasok na rin sa quarters ang top seed Northport, Batang Pier, Meralco Bolts, TNT Tropang Giga, Converge Fiber Xers at Barangay Ginebra. Ang top 2 teams na magtatapos sa eliminations ang makakakuha ng twice-to-beat advantage sa quarterfinals. Samantala, isa rin sa mga nangangailangan ng panalo ang San Miguel Beermen na makakatapat naman ang TNT mamayang gabi. Hawak ng SMB ang 8th seed, kapantay ang NLEX. Habang ang TNT naman, target na makuha rin ang top 2 para sa twice-to-beat advantage.
Andre, sa ngayon nga, 2 playoff spots na lamang ang natitira bago matapos ang elimination round at pinag-aawayan yan ng Magnolia, SMB, Rain or Shine at NLEX. Kaya naman, magiging kapanapanabik ang mga tagpo hanggang sa huling elimination game sa darating na Biyernes. At yan ang latest mula dito sa Inares Center. Talagang exciting, di mo malaman kung sino yung huling papasok sa quarterfinals sa PBA Commissioner's Cup. Maraming salamat, Ian Suyu. Ito, Nikki, Andre, alam ko wala kayong TikTok, pero marami pa rin tayong video na napapanood. Pinangunahan na niya. Media. Pero kayo, merong bagong challenge kasi na nauso ngayon eh. Papipiliin ka sabon o lollipop. Narinig ko na yun, pero hindi ko pa nasubukan. Ako, nakapanood ako, pero hindi ko na-gets. Ayan, tingnan natin kung bakit patok na patok yung kwelang challenge na yan. Panoorin nga natin. Lollipop, sabon, sabon, lollipop, sabon, sabon, pop, sabon. Gusto ko yung tinikman niya, pati yung sabon. Kapag sabon po kasi ang binanggit, kailangan pong amuyin ito Ganun ng lang player. pala siya. O, kapag lollipop naman, kailangan namang tikman. Pero ang iba, syempre, ayun na nga, nagkandalito-lito. Lollipop! 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 Sabon! May kakilala ko, kailangan sabunin ng bibig. Baka kailangan talaruin yan. Sino yan? Sino yan? Sino to? Joke lang. Sino to? Nandito ba sa mesang to? Ay. Pangalanan nga natin. Buti nga sabon eh. Sabon, di ba? Mapapalinis, di ba? Paano kung At dumi? least. Okay na yun. At least sabon at lollipop lang kung masarap yung sabon. Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.